The Eternal Bloodline. Kabanata 31. Napatingin si Bia kay Oso, natakot siya. Ito ay isang negative, si Rango. Nanginig ang puso niya nang makita ang malaking oso bago siya nagmamadaling ibinato ang isa sa mga prutas sa ulo ng oso, nagalit ang oso na tahimik lang naiidlap. Agad itong tumalikod at sinubukang hanapin ang umatake. Sa kabilang banda, lumitaw din sa parehong lugar ang apat na demi-human na sumusunod kay Bia. Sasalakayin na naman nila si Bia nang ihagis nito ang dalawang prutas sa ibabaw nila at nawala. Ang apat na demi-human ay natulala habang nakatingin sa mga prutas. Ang isa sa mga demi-human ay nagmamadaling pinulot ang mga prutas, nang ang isang malaking anino ay bumalot sa kanilang lahat. Ang demi-human na yumuko lang para kunin ang prutas, nakita ang anino. Dahan-dahan siyang tumangala at inis ang kanyang pantalon. Isang malaking brown na oso, na may pulang dugo na mga mata ang direktang nakatingin sa kanya. Nakapagtataka, sa ibabaw ng ulo ng oso ay may isang pamilyar na gininto ang prutas na nakaipit sa loob ng maputik na likidong umaagos mula sa katawan nito. Ang demi-human na kakapulot lang ng mga prutas ay nawala ng malay nang tumingin siya sa mga dagwang mata ng oso. Ang tatlo pang nakatayo sa likuran niya ay natakot din at gustong tumakas ngunit napagdesisyonan na ang kanilang kapalaran. Unang tinapakan ng oso ang nahimatay na demi-human. Isang kaluskos ang narinig at ang demi-human body ay naging meat paste. Sa sumunod na segundo, agad na inindayog ng oso ang kanyang malaking mabigat na braso at nasugatan ang natitirang demi-humans. Dahil sa impact, isa pang demi-human ang namatay on the spot. Ang dalawang buhay na demi-human ay wala rin sa mabuting kalagayan. Kahit napabayaan sila ng oso, sa kanilang mga pinsala ay mamamatay sila sa loob ng ilang minuto. Habang nakatayo sa dulo ng kanilang buhay, hindi nila nakalimutang sampain ang pulang ibon. May panghihinayang at ayaw sa kanilang mga mata. Sa huli, wala silang nagawa at namatay sa ilalim ng mga paa ng oso. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo, mula sa pagdating ng mga demi-tao sa harap ng oso at ang oso ay pumatay sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng isang negative C-rank monster. Matapos patayin ng oso ang lahat ng may kaugnayan sa prutas, yumuko ito at umalis nang hindi man lang sinusulyapan ang mga bangkay. Hindi nito kinain ang mga demi-humans na katawan dahil ang mababang kalidad na pagkain ay makakasira sa gana nito. Nang lumayo ang oso, lumabas si Bia mula sa likod ng ilang sanga. Tiningnan niya ang mga patay na katawan ng may pagkasuklam, lahat ng demi-human ay ginawang meat paste. Nang walang ibang ginawa, dali-daling kinuha ni Bia ang lahat ng kanilang storage ring at bumalik kay Kyle. Samantala, pagkatapos umalis ang demi-humans habang sumusunod sa likod ni Bia. Tumalon si Kyle mula sa mga puno at nagpakita sa harap ng nasugatang tao at mga duwende. Tinanong niya sila kung ayos lang sila. Maayos naman ang mga duwende ngunit masyadong nasugatan ang tao para makatayo pa. Napabuntong hininga si Kyle at kumuha ng healing potion at ibinigay sa tao. Kinuha ng tao ang healing potion at nagpasalamat kay Kyle. Matapos makapagpahinga ang lahat ay nagpakilala ang mga duwende at ang tao. Ang tao ay tinawag na Legan. Siya ay mula sa Kingdom Whiteland. Sa kabilang banda, parehong mga duwende sina Ayan, at Kulain, ay mula sa Kingdom Tercia. Pagkatapos ng pagpapakilala, walang nagsalita. Hindi yung tipong madaldal si Kyle kaya naman tahimik lang siyang nakatayo sa harap nila at napuno ng awkward na katahimikan ang kapaligiran. Hindi rin alam ng mga duwende at Legion ang sasabihin at nang makitang seryoso ang mukha ni Kyle ay tumahimik na lang sila at sinimulang gamutin ang kanilang mga sugat. Lahat silang tatlo ay nasugatan at alam na sa kanilang kalagayan ay hindi na sila makakaligtas. Parehong nagpapasalamat ang mga duwende kay Kyle ngunit parang hindi nila ito masusuklian ng kahit ano dahil kanina lang ay inagaw ang kanilang mga storage ring ng mga demi-humans na umatake sa kanila. After around 20 minutes, bumalik si Bia na madilim ang mukha. Tiningnan niya si Kyle na puno ng sama ng loob at inihagis lahat ng storage rings na nakolekta niya mula sa demi-human sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Nakangiting nakatingin sa kanya si Kyle at nagmamadaling kinuha ang lahat ng storage rings. Nakita rin ng mga duwende at Legion ang kanilang mga storage ring sa loob ng tumpok ng mga storage ring na ibinalik ni Bia ngunit wala silang sinabi. Sa ngayon, nasugatan sila at tila napakalakas ni Kyle dahil hindi nila naramdaman ang kanyang rango. Sa kabilang banda, tiningnan ni Kyle ang 7 storage rings. Naglakad siya patungo sa 3 nasugatan at hiniling sa kanila na kunin ang mga pag-aari nila.
Nagkatinginan silang tatlo na nagtataka. Mahal ang mga singsing, may mga mahahalagang bagay din sa loob kaya hindi nila inaasahan na ibabalik lang ni Kyle sa kanila ang mga singsing. Gayunpaman, dali-dali nilang kinuha ang sarili nilang mga singsing bago muling nagpasalamat kay Kyle. Hindi na sila pinansin ni Kyle at pagkatapos kumuha ng 4 na singsing na pagmamay-ari ng demi-humans ay umalis na siya. Napatulala si Leijin at ang mga duwende nang makita si Kyle na kumukupas ang imahe ngunit pagkaalis niya ay umalis din sila sa magkaibang direksyon. Habang naglalakad, sinira ni Kyle ang lahat ng mga paghihigpit na itinakda sa mga singsing. Nang makita niya ang laman sa loob ng mga singsing ay napangiwi siya. Masyadong mahirap ang mga demi-human. Wala sa loob ng mga singsing maliban sa pagkain, ilang kakaibang damit at ilang halamang gamot. Napabuntong hininga si Kyle at pagkatapos kolektahin ang mga kapaki-pakinabang na bagay mula sa mga singsing sa imbakan ay itinapon niya ang lahat at inalis ang laman ng mga singsing bago ito inilagay sa kanyang mga daliri. Sa huli, ang lahat ng 4 na singsing ay mga singsing na may mataas na marka. Malamang na magagamit niya ang mga ito sa hinaharap. Gayon din, ang pagdaragdag ng 4 na singsing sa imbakan. Ngayon ay mayroon na siyang kabuoang 6 na storage ring. Sa kabilang banda, minumura pa rin ni Bia si Kyle. Upang patahimikin ang kanyang galit, kumuha siya ng ilang prutas at ibinigay ang lahat ng iyon sa kanya. Pagkatapos kumain ng 1 o 2 katulad na prutas, ang mga prutas na iyon ay titigil sa paggana kay Kyle. Kaya naman mas mabuting gamitin sila bilang bargaining chip tuwing nagagalit si Bia. Matapos iwan ang nasugatang tao at mga duwende, nagsimulang tumakbo muli si Kyle patungo sa pinakamalaking Golden Cross mark. Siya ay hihinto paminsan-minsan upang pumatay ng ilang mababang ranggo na halimaw ngunit sa pangkalahatan ang kanyang paglalakbay ay medyo maayos na paglalayag. Ang unang dahilan ay ang White Earring artifact na nakuha niya at ang pangalawang dahilan ay si Bia na nagpapatrolya sa kalangitan. Habang naglalakad ang araw ay naging gabi, at ganoon din ang lumipas ang 1 linggo. Sa linggong ito, nakapatay si Kyle ng maraming halimaw na mababa ang ranggo. Nakaharap din niya ang 2 bagong ranggo negative D-rank monster at sa tulong ni Bia, napatay niya ang 2. Ngunit kahit na pagkatapos na pumatay ng napakaraming halimaw, hindi man lang siya malapit sa isang pambihirang tagumpay. Sa kabilang banda, sa wakas ay bumagsak si Bia sa Class E rank matapos kumain ng toneladang mamahaling prutas. Medyo natakot si Kyle, nakita niyang kumokonsumo siya ng napakaraming resources para lang makapasok sa Class E rank. Ngunit hindi nagtagal ay tinanggap niya ang katotohanan na upang mapataas ang ranggo ni Bia sa hinaharap, kailangan niyang ilabas ang kanyang maliit na bulsa. Habang tumatakbo ay may nakita pa siyang mga boss monsters pero lahat sila ay negative C rank or above, kaya naman hindi man lang naglakas loob si Kyle na humakbang sa kanilang teritoryo. At ngayon pagkatapos ng 1 linggo, sa wakas ay nakatayo na si Kyle sa harap ng isang itim na 20-meter pool. May mga malalaking puno sa paligid ng pool, na nagpapahirap sa iba na makita ang pool o mahanap ang lokasyon nito. Ang itim na pool na ito ay isa sa mga Golden Cross mark na lumitaw sa kanyang pagpunta sa pinakamalaking Golden Mark, ngunit tila ibang tao na ang nagwala sa lugar na ito ng malinis, dahil wala sa loob o labas ng pool. Sok! Sinong nagnakaw ng kayamanan ko? Huwag na huwag mong hahayaang makita-kita o kung hindi. Masungit ang mukha, umalis si Kyle sa lugar na iyon. Iyon ang unang pagkakataon na hindi niya nahawakan ang isang bagay at kinuha iyon ng iba. Pagkaalis sa itim na pool, nagsimula siyang tumakbo patungo sa susunod na hintuan. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumigil si Kyle, natakot siya na baka may ibang kumuha ng mga kayamanan bago siya. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang sandali ay lumabas si Squeak, sa mismong lagusan ni Kyle. Sa sobrang galit nito ay kinain nito ang lahat ng bangkay ng mga halimaw na pinatay ni Kyle. Gayon din, sa ngayon ay mukhang iba ang Squeak kaysa dati. Hindi na ito kasing laki ng kamao na maliit na cute na ardilya. Sa 7 hanggang 8 metrong taas ng katawan, tumingin ito sa paligid na may galit na mga mata. Ito ay dahil 2 beses itong nawala ng biktima. Ang una ay si Carcel na nawala sa loob ng tree hole at ang pangalawa ay si Kyle na nawala ng abala sa pagkain si Squeak. Paano ito tatanggapin ni Squeak, alang-alang sa pagkain ng maliit na biktimang iyon, iniwan pa nito ang mga kasama. Ngayon ano ang dapat nitong gawin, anong mukha ang ipapakita nito sa mga kasama nito? Sa isang matatag na ekspresyon, nagpa siya si Squeak na hanapin ang mga maliliit na nilalang na iyon. Kahit na ano, tiyak na matitikman sila nito.
Gayon din, pagkatapos kumain ng lahat ng mga bangkay ay sumirit si Squeak sa deep rank. Ngayon ito ay lubos na nagtitiwala sa paghahanap sa kanila, dahil ang isa sa mga kasanayan sa pagsubaybay nito ay naging makapangyarihan sa pagtaas ng ranggo. Kaya naman nakaramdam si Squeak ng mahinang amoy na pagmamay-ari ng isa nitong biktima na tumakas bago pa ito nakakain. Maya-maya ay mahahanap niya silang dalawa at kakainin sila. Nang maisipang kainin ni Squeak sina Kyle at Carcel ay tumalon ito sa tuwa. Ang lupa sa ilalim ng mga paa nito ay gumuho sa isang buong metro. Kung may tumitingin ngayon sa mga mata nito ay tiyak na hihimatayin siya sa gulat dahil kumikislap ang mga mata nito na parang sanggol, hindi tumutugma sa napakalaking nakakatakot nitong hitsura. Matapos tumalon saglit, tumingin si Squeak sa dalawang magkaibang direksyon at nagmamadaling umakyat sa malapit na puno. Papunta ang tili sa taong pinakamalapit sa kanya. Samantala, nakasagupa ni Alec ang isang negative D-rank monster sa sandaling lumitaw siya sa ikalawang palapag. Medyo natarante siya, nakita ang isang mataas na ranggo na halimaw sa sandaling lumitaw siya sa ikalawang palapag. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ay +8 ranggo, at pagkatapos ng ilang pakikibaka ay napatay niya ang halimaw. Matapos talunin ang halimaw, gusto niyang tumakas ngunit sa kasamaang palad, ang lugar na kanyang nilabasan ay isang kapatagan na walang mga puno o anumang pinagtatagwan. Kaya naman, maraming halimaw ang pinuntirya ni Alec. Sa huli, napakahirap para sa kanya na kumapit. Isa pa, nang makita ni Alec ang isang malaking uod na may taas na 20 metro na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Wala siyang choice kundi tumakbo patungo sa pinakamalapit na kagubatan na nakikita niya sa kanyang paningin. Ito ay dahil ang uod ay si Rango. Tiwala si Alec na kaya niyang talunin ang maraming halimaw na mababa ang Rango gamit ang kanyang +8 rank strength. Kaya niyang labanan ang negative D rango na mga halimaw ngunit walang paraan na makakalaban niya ang isang halimaw na 2 buong rango sa itaas niya. Kaya naman hindi man lang naghintay ng isang segundo ay tumakbo na siya ng buong bilis. Kahit pagkatapos noon ay halos mamatay na siya sa hindi mabilang na pag-atake ng uod ng maraming beses. Siguradong mamamatay si Alec kung hindi niya ginamit ang lahat ng kakayahan na nasa kanyang arsenal. Makalipas ang mahigit 3 oras na pagtakbo habang nasa linya ang kanyang buhay, sa wakas ay narating ni Alec ang isang malapit na kagubatan at naalis ang halimaw na uod. Pagpasok niya sa kagubatan, una niyang nakasalubong ang dalawang hindi pamilyar na tao na magkasamang gumagala ngunit hindi sila tinigilan ni Alec at diretsyong umalis. Kailangan niyang maabot ang gitna ng ikalawang palapag. Sa wakas ay ibinigay sa kanya ng sistema ang lokasyon ng isang bagay na mahalaga nang lumitaw siya sa ikalawang palapag. Medyo natuwa si Alec nang makita ang system notification. Mission. Zo. Abutin ang gitna ng Tower of Opportunity, ikalawang palapag at hanapin ang aired fruit of the ancient tree. Gantimpala. Isa pinarami ng bunga ng sinaunang puno. Parusa. Wala. Walang limitasyon sa oras. Hindi ito eksaktong misyon ngunit gayon paman, kung ang sistema ay nagsalita, nangangahulugan iyon na ang prutas ay hindi isang bagay na karaniwan. Sa isang nasasabik na ekspresyon, nagsimulang tumakbo si Alec patungo sa itim na tuldok na ipinapakita sa loob ng window ng system. Ang itim na tuldok ay ang lokasyon ng sinaunang puno. Ang huling misyon ni Alec kung saan kailangan niyang maghanap ng espada, ay nakabinbin dahil ayon sa mga pahiwatig ng system, ang espada ay nasa paligid ng pinakamataas na palapag. Kaya naman hindi pa siya nag-aalala tungkol dito. Habang tumatakbo, nakita ni Alec ang dalawa pang demi-human at isang duwende na nakikipaglaban sa ilang halimaw. Tila ang ikalawang palapag ng tore ay mas maikli kaysa sa unang palapag dahil nakikita niya ang mga taong iyon sa kanyang daan. Ngunit gayunpaman, wala siyang nakitang pamilyar. Nagtaka si Alec kung kumusta na ang iba. Alam niyang lahat ay malakas sa kanilang sarili ngunit ang tore ay nagiging masyadong mapanganib. Sana lang ay manatiling ligtas sila at matagumpay na nakaakyat sa tore. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, 3 tao na may hawak na iba't ibang sandata ang nakikipaglaban sa isang higanteng D-rank monkey na may 3 buntot at 2 sungay. Ang lahat ng mga tao ay mukhang pagod at maraming pinsala ang makikita sa kanilang mga katawan ngunit kahit nasa harap ng ganitong disadvantage na sitwasyon, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang matatag na ekspresyon at isa lamang ang nasa isip nila. Kahit ano pa, ibababa natin ang unggoy na ito. Ang dahilan nito ay isang mahinang asul na sanga, na naroroon sa tuktok ng isang puno sa likod ng sungay na unggoy.
Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng metal na tumatama sa laman sa loob ng tahimik na kagubatan, sa wakas ay malapit na sa kasukdulan ang labanan nang ang isa sa mga tao ay naghatid ng isang malaking sungay sa sungay na unggoy. Sa gitna ng abalang kapaligiran, isang figurang nakasuot ng kayumangging damit ang nakaupo sa ibabaw ng isang malapit na puno. May magandang puting glow sa paligid ng kaliwang tainga ng figure. Walang pakialam ang figure sa mga tao o sa sungay na unggoy. Laminggaling lang ito sa paligid na tila may hinahanap. Ang figure ay si Kyle. Pagkaalis sa itim na pool ay diretso siyang tumakbo patungo sa kanyang susunod na hintuan. Sa wakas, pagkaraan ng 2 araw, nagpakita siya sa lokasyon kung saan dapat naruroon ang pangalawang gintong marka. Siguradong wala siya sa mood para tulungan ang mga taong iyon. Hindi man lang siya titigil sa lugar na ito, kung hindi dahil sa Golden Cross mark na nagpapakita sa lokasyon kung saan nakikipaglaban ang mga taong iyon sa halimaw. Si Bia na lumilipad, nakatingin sa paligid mula sa itaas, biglang nagsalita sa loob ng ulo ni Kyle. Nakikita ko ang isang asul na sanga na naglalabas ng mana, ito ay nasa ibabaw ng isang puno na naruroon sa likod ng pangit na unggoy. Matapos marinig ang sinabi ni Bia ay tumango si Kyle. Tinitigan niya ang away sa harap niya ng may pag-unawa at sumagot. Pumulot lang ng sanga at huwag istorbohin ang mga nag-aaway. Dapat na tayong umalis pagkatapos kunin ang kayamanan at hindi na kailangang istorbohin ang iba. Natahimik si Bia nang marinig si Kyle. Napatingin siya sa 3 taong nag-aaway, sa di malamang dahilan ay nakakaawa ang mga ito. Napabuntong hininga siya, masyadong unfair ang mundo. Well, maybe she would have done the same but Kyle was being too much. Sabihin man lang sa mga taong iyon, tinatanggap mo ang bagay na kanilang ipinaglalaban sa kanilang buhay sa linya. O hindi bababa sa ipakita ang ilang pagkakasala na tinusok mo. Matapos itapon ng isa pang nakakaawang sulyap sa mga tao, nagmamadaling lumipad si Bia patungo sa asul na sanga at pinulot ito. Sa ngayon ay seryoso ang kanyang ekspresyon at may lumulutang na kaisipan sa kanyang isipan na nag-alis ng lahat ng kanyang pagkakasala. Ayos lang basta hindi ako ang ginagamit. Pagkatapos kunin ang sanga ay lumipad siya pabalik at ibinigay ang sanga kay Kyle. Kinuha ni Kyle ang sanga kay Bia at inilagay sa loob ng storage ring niya. Matapos itapon ng isa pang mabilis na sulyap sa laban na malapit nang matapos, tumango siya at nawala sa sanga ng puno. 2 minuto pagkaalis ni Kyle, pinatay ng 3 tao ang sungay na unggoy. Sa sandaling namatay ang unggoy, may ilang puting butil na umalis sa katawan nito at pumasok sa kanilang katawan, na pinagtitinginan sila ng may pagmamalaki. Ginawa nila. Ang isa sa mga tao, na tila pinuno ng grupo, ay nagmamadaling kumuha ng healing potion mula sa kanyang storage ring at nilagok ito bago naglakad patungo sa puno na nasa likod ng katawan ng unggoy na may nasasabik na ekspresyon. Siya ang nakakita sa lugar na ito at siya rin ang may pinakamaraming pinsala sa laban na ito. Ngayong nanalo na sila sa laban, ang natitira na lang ay hatiin ang nakawan. Kasabay ng 2 pang tao na sumusunod sa likuran niya, naglakad ang pinuno patungo sa puno ngunit nang makita niyang walang naruroon sa puno, halos umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan habang nanginginig ang kanyang puso, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tapos biglang tumingin din sa puno ang isa sa mga taong nakatayo sa likod niya at gulat na tanong. Nasaan ang sanga ng asul na puno? Sapat na ang mga salitang iyon para maubos siya ng dugo at mawala ng malay. Hindi man lang niya nagawang magmura. Nagkatinginan ng 2 pang tao, may ganang din silang mahimatay ngunit dahil delikado ang kanilang kapaligiran ay pinigilan nila ang kanilang udyok at kinaladkad ang kanilang pinuno na tila nahimatay dahil sa gulat. May mga luha sa kanilang mga mata. Siyempre, alam nila na ang asul na sanga ay hindi nawala sa manipis na hangin. Baka may kumuha pa, nung nag-aaway sila ng sungay na unggoy. Gusto nilang maghayganti ngunit kanino sila dapat maghayganti? Hindi man lang nila nakita ang kumuha ng asul na sanga. Habang pinag-iisipan nila iyon, mas lalong damaloy ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Samantala, matapos kunin ang asul na sanga ay mahigit 1 kilometro na ang layo ni Kyle sa mga taong iyon. Pagkatapos ng 2 buong araw na pagtakbo ay pagod na siya ngunit ang sumunod na Golden Cross mark ay hindi ganoon kalayo sa kanyang kinalalagyan. Kaya naman ayaw magpahinga ni Kyle, hanggang sa makarating siya sa lugar na iyon. Sa galit na paghinga, tumalon siya mula sa isang puno patungo sa isa pa. Hindi tumitigil kahit 1 segundo. Sa wakas pagkatapos ng 2 mahabang oras, lumitaw siya sa harap ng ilang mga lumang puno.
Ang lupa sa gitna ng mga punong iyon ay napakaitim na may maliit na butas na humahantong sa ilalim ng lupa. Nang makitang walang halimaw sa paligid ng black hole, nagpasya si Kyle na matulog muna sandali bago siya pumasok sa butas na iyon. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob kaya naman mas mabuting maghanda. Matapos laminggalinga at makahanap ng malaking puno sa malapit ay diretsyong natulog si Kyle. As usual, naupo si Bia sa ibabaw ng tiyan niya. Hindi siya nakatulog at pinagmasdan ang paligid. Kinabukasan ng madaling araw, nagising si Kyle dahil sa ilang mga kinakalawang na tunog. Bumaba ang tingin niya mula sa puno na nanlilisik ang mga mata at halos mawalan ng malay. Tatlong bilog na itim na kulay, hugis bato na nilalang ang nakatayo sa itim na lupa. Iminulat nila ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid bago dahan-daang ipinikit muli at umupo sa lupa. Nagmura si Kyle, hindi niya sila nakita kagabi. Masyadong madilim. Ngayon sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng araw, nakita niya ng malinaw ang lahat. Walang anumang butas sa lupa. Tatlo lang ang halimaw na parang itim na bato. Ang tatlong halimaw ay nakaupo sa paligid ng isang tumpok ng itim na may kintab na mga bato. Ano ba? Hindi man lang niya naramdaman ang presensya nila. Kung hindi dahil sa biglaang paggalaw, bumaba na talaga si Kyle para kunin ang mga itim na may kintab na bato na iyon, na nakasalansan sa gitna ng mga halimaw na iyon. Tiningnan din ni Bia ng mataimtim ang mga halimaw bago nagsalita sa loob ng ulo ni Kyle. Nararamdaman ko ang presensya ng tatlong kakaibang halimaw na iyon, silang lahat ay negative, si Rango. Isa pa, wala akong maramdaman sa may kintab na mga batong iyon ngunit kung gusto mo ay maaari tayong mag-isip ng paraan para kunin ang mga batong iyon. Pagkatapos magsalita ay tumingin si Bia kay Kyle para lang natulala. Ilang metro na ang layo ni Kyle sa kanya. Seryosong sigaw niya sa loob ng ulo niya. Bia, masyado kang matako. Siyempre, mahalaga ang mga kayamanan ngunit hindi natin maaaring ipagsapalaran ang ating buhay. Sa pagtingin sa kanyang kumukupas na imahe na may blankong mga mata, nagmura si Bia bago sumunod sa likod ni Kyle. Di ba ikaw ang nag-angkin na pumulot ng lahat ng kayamanan? Kailan ba ako naging matako? Kabanata 32. Sa kabilang banda, natagpuan ni Carcel ang kanyang sarili sa loob ng isang kagubatan nang lumitaw siya sa ikalawang palapag. Naglakad siya ng may pag-iingat at nakapatay ng maraming halimaw na mababa ang rango. Habang tumatakbo, may nakita rin siyang negative C rank at plus rank monsters. Matapos makita ang mga halimaw na iyon sa malayo, lalo siyang naging mapagmatsyag. Walang paraan na magagawa niyang talunin ang mga ito. Makalipas ang ilang linggo, nakakita si Carcel ng 5 hanggang 6 metrong malaking lawa sa gitna ng ilang puno. Isang kakaibang asul na fog ang nakapalibot sa lawa. Sa tulong ng tubig sa loob ng pond, nakapasok siya sa plus 8 rank. Pagkatapos ni Kyle, siguradong siya ang higit na nakinabang sa loob ng tower. With a satisfied expression, aalis na sana si Carcel sa pond nang makarinig siya ng ilang tunog mula sa puno sa likuran niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at tumalon pabalik habang diretsyong nakatingin sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. Sa ilalim ng kanyang seryosong tingin, biglang lumabas ang isang malaking ardilya mula sa likod ng isang sanga ng puno. Tumingin ang kumag kay Carcel na may nakakatakot na ngiti. Napatingin si Carcel sa medyo pamilyar na ardilya na pawisan ang noo. Ito ay, plus D, Rango. At bakit parang pamilyar ako dito? Pagkatapos ay nataman siya nito sa wakas. Napatingin siya sa ardilya na nakangisi habang nakatingin sa kanya mula itaas hanggang ibaba. Shit! Bakit ka nandito? Paano makakalimutan ni Carcel ang maliliit na halimaw na humabol sa kanya sa unang palapag? Akala niya ay hindi na niya makikita ang mga nakakatakot na halimaw na iyon sa buhay na ito ngunit heto ang isa sa mga ito ay nakangiting nakatingin sa kanya. Matapos makilala ang mga squirrel na iyon, halos nagkaroon ng trauma si Carcel sa maliliit na bagay. Napatingin siya sa ardilya habang dahan-daang umaatres, basang-basa na ng pawis ang kanyang mga kamay at likod. Sa ngayon ay maraming katanungan si Carcel sa kanyang isipan, tulad ng paanong ang halimaw na ito ay lumitaw dito at paano ang isang maliit na halimaw na sa una ay napakahina ay naging napakalakas. Pero sayang walang makakasagot sa mga tanong niya. Habang si Carcel ay dahan-daang umaatres. Ang ardilya ay tumingin sa kanya na may kasiyahang ekspresyon at handang sumunggab sa kanya anumang oras. Sa wakas ay natagpuan nito ang isa sa kanyang biktima. Tumili. Sa isang sigaw, ibinuka ng malaking ardilya ang bibig at direktang tumalon patungo kay Carcel.
Tumalon pa kaliwa si Carcel, iniiwasan ang malalaking ngipin ng Ardelia na matutulis. Muli siyang nagmura nang makita ang Ardelia na nakatingin sa kanya na duguan ang mga mata. Galit na tumingin kay Carcel ang Ardelia. Sa pagkakataong ito ay hindi nito hahayaang tumakas ang biktima nito. Sa isiping ito, muling tumalon ang Ardelia kay Carcel. Sa kabilang banda, pinagpapawisan si Carcel ng mga balde ng tubig. Gusto niyang tumakas ngunit ang Ardelia ay plus D rango. Nakalusot lang siya sa plus 8 rank, walang paraan na matatalo niya ang squirrel. Nang makitang muli ni Carcel na tumalon ang Ardelia sa kanya, nagmura siya at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit dahil sa sobrang baba ng kanyang takbo, marami siyang nasugatan. Habang tumatakbo siya palayo sa squirrel, maraming halimaw ang naakit sa kaguluhan at nagsimula na ring sumunod sa likod ni Carcel. Di nagtagal, may mahigit 10 halimaw sa likod ng Carcel. Si Carcel na laging alof, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay napaiyak. Sa huli, ginamit ni Carcel ang Blackstone Vice Principal na ibinigay sa kanya ni George bago siya pumasok sa tower. Sa sandaling ginamit niya ang bato, siya ay na-teleport sa ibang lugar mula sa dati. Nang makita ang luntiang kagubatan sa paligid niya at walang halimaw sa likuran niya, nakahinga ng maluwag si Carcel ngunit muli siyang nagmura. Bakit ang Ardelia ay napakapwersa? Sa kabilang banda, matapos mawala si Carcel, ang Ardelia ay tumingin sa paligid na may dugong mga mata. Lahat ng mga halimaw na naruroon sa tabi niya ay tumingin din sa paligid na may nalilitong mga ekspresyon. Ang taong nasa unahan lang nila ng ilang sentimetro ay biglang nawala sa hangin. Ang Ardelia na nawala na naman ng biktima ay nataranta. Nagsimula itong umatake sa mga halimaw sa paligid niya. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang madugong labanan. Maraming nanlalamig na pag-urong at sigawan ang maririnig mula sa malayo. Lahat ng mga tao, duwende, at demi-human na nasa paligid ng lugar ay agad na tumakbo palayo nang marinig nila ang mga tunog. Nakuha rin ng laban ang atensyon ng maraming matataas na halimaw sa paligid ng lugar na iyon, lahat ng halimaw na iyon ay nakarinig ng kaguluhan at nakiisa rin sa laban. Hindi nagtagal, naging masyadong malaki ang maliit na laban. 12 ng mga halimaw ang natipon sa isang lugar, sinalakay nila ang isa't isa na may nakatutuwang pulang dugo na mga mata. Ang shockwave sa paligid ng matataas na rango ng mga halimaw ay sapat na para patayin ang lahat ng nasa ibaba, plus 8 rango. Naging madyugo ang kapaligiran sa mga bangkay ng halimaw na mababa ang rango na nakatambak kung saan-saan. Ang mga halimaw na nasa ibaba rank ay agad na pinatay. Ang Ardelia na nagsimula ng labanan ay tumatalon sa paligid ng larangan ng digmaan na may nakakatakot na ngiti. Nakalusot ito sa negative C rango nang kumain ng isa pang C rango na bangkay ng halimaw. Habang kumakain ng Ardelia ay tumaas ang rango nito. Sa loob ng 30 minuto ay muli itong pumasok at pumasok sa C rango. Tumataas ang rango nito sa hindi maisip na bilis. Kung ngayon lang nandito sina Kyle at Bia, siguradong himatayan sila sa gulat. Ang Ardelia na orihinal na kasing laki ng kamao, ngayon ay mahigit 15 metro na ang taas. Naglalabas din ng malabong puting kulay ang katawan nito. Habang ang mga halimaw ay nagiging baliw at umaatake sa isa't isa. Isang malaking martingale na haligi ng liwanag ang bumaba mula sa malinaw na bughaw na kalangitan. Sa sandaling bumaba ang haligi, tumahimik ang lahat. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Maging ang mga ibon ay tumitigil sa huni. Tumigil na rin ang kaluskos ng hangin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matandang nakapapawi na boses mula sa itaas ng haligi. Sok! Ano ba ang kaguluhan at ano ang ginagawa ng halimaw na dapat nasa unang palapag dito? Matapos tumunog ang boses, ang martingale na haligi ng liwanag ay nabasag sa mga puting butil at ang lahat ng mga halimaw ay nakatulog. Nakakabigla ang eksenang iyon ngunit walang nakakita dahil nawala sa paningin ng lahat ang lugar kung saan ang inapo ng liwanag na haligi. Nawala rin sa ikalawang palapag ang Ardelia na naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa squirrel na ang pangalan ay Squeak. Matapos maayos ang usapin, muling tumunog ang matandang boses. Buntong hininga, sa pagkakataong ito ang mga bata ay nagdudulot ng labis na kaguluhan. Matapos iwan ang mga halimaw na malaitim na bato, hindi huminto si Kyle at direktang nagsimulang tumakbo patungo sa pinakamalaking Golden Cross mark. Maya't maya ay bibigyan siya ng kakaibang tingin ni Bia na lumilipad sa itaas niya ngunit walang pakialam si Kyle at patuloy na tumakbo. Alam niya kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Hindi kasi niya kinuha ang mga itim na batong iyon.
Actually, may idea na si Kyle kung para saan ang mga batong iyon, hindi niya lang akalain na makakakita siya ng ganito karami sa isang lugar. Bago pumasok sa tore, binibigyan ng Academy ang lahat ng maraming impormasyon tungkol sa tore at sa isa sa kanyang mga klase, binanggit ni Professor Aliza ang tungkol sa mga batong iyon. Sila ay mga espesyal na teleportation stone na magagamit lamang sa loob ng tower. Matapos makita ang isang buong tumpok ng mga itim na bato sa isang lugar, natukso si Kyle na kumuha ng ilan dahil magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa anumang mapanganib na sitwasyon, ngunit ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili o si Bia dahil lamang sa ilang mga bato. Ang lokohin ng isang solong negative, si Rango na halimaw ay mabuti ngunit kahit siya ay hindi naglakas loob na gumawa ng isang bagay kapag mayroong tatlong negative, si Rango na halimaw na naruroon sa isang lugar. Naisip din niyang gamitin ang kanyang bagong nakuhang skill na instant teleportation, para makapulot ng isa o dalawang bato ngunit sa ngayon ay masyadong mababa ang kanyang teleportation range. Isa o dalawang beses lang niya magagamit ang skill na iyon bago maubos ang lahat ng kanyang mana. Iyon ang dahilan kung bakit alam niya sa sandaling sinubukan niyang agawin kahit isang bato, lahat ng negative C-rank monsters ay nagsimulang humabol sa kanya. Napabuntong hininga si Kyle nang maisip niya ang mga batong iyon. Sayang naman. Habang tumatakbo siya, bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya kay Bia pero umiling ito, nagpapahiwatig na wala sa paligid nila. Nalilitong ekspresyon, nagmamadaling umakyat si Kyle sa kalapit na puno para tingnan kung ano ang nangyayari. Lumipad din si Bia pataas patungo sa maaliwalas na kalangitan. Parehong namumungay ang mga mata nilang dalawa, ngunit kahit lumingalinga sa paligid ng ilang minuto ay wala silang nakita. Sa kabilang banda, ang tindi ng pagyanig ay tumataas bawat segundo. Seryosong ekspresyon, sinenyasan ni Kyle si Bia at pareho silang nagsimulang gumalaw sa kabilang direksyon mula sa mga tunog. Mas mabuti para sa kanila na lumayo sa anumang potensyal na panganib. Habang tumatakbo si Kyle, after 30 or so minutes biglang nawala yung kilig. Napatingin siya sa lugar kung saan nanggagaling ang mga tunog ngunit wala siyang nakita. Biglang umilo ng puting liwanag ang hikaw sa kaliwang tenga niya at nagbago ang eksena sa harap ni Kyle. Ang bugaw na kalangitan na malinaw na walang laman ay biglang nagpakita ng isang malaking haligi ng liwanag na bumababa mula sa itaas. Nanlaki ang mata ni Kyle nang tumingin siya sa haligi. Sa harap ng kanyang nagulat na tingin, ang haligi ay nabasag sa mga puting butil at nawala sa manipis na hangin. Ano ang? Napabuntong hininga siyang napaungol bago umalangaw sa kanyang ulo ang naguguluhang boses ni Bia. Anong nangyari? Hinawakan ni Kyle ang hikaw sa loob ng tenga niya. Ngayon lang niya naramdaman na may koneksyon ang hikaw na ito at ang nakita niyang light pillar. Napatingin siya kay Bia na naguguluhan na ekspresyon, parang wala siyang nakita. Matapos umiling ay bumantong hininga si Kyle. Wala lang. Tara na. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari. Sa isang segundo naramdaman na lang niya na ang isang napakalakas na buhay ay nakatingin sa lahat mula sa itaas. Saglit lang pero naramdaman ni Kyle na diretsyong nakatingin sa kanya ang existence. Ang pakiramdam ay lubhang mapanganib ngunit marilag. Napatingin si Bia sa lugar kung saan nakatitig si Kyle pero nang wala siyang makita, tahimik lang siyang sumunod sa likod ni Kyle. Makalipas ang isang linggo, nakita si Kyle na nagtatago sa likod ng ilang mga palumpong. Habang nagtatago, sumilip siya sa malaking matandang puno na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya na may seryosong ekspresyon. Sa harap ng malaking punong iyon, si Kyle ay parang isang maliit na usbong. Ang puno ay luma at kinakalawang. Walang kahit isang dahon sa mga sanga nito ngunit sa mga walang laman na kayumangging sanga, isang sanga na nasa kanang itaas na sulok ay berde ang kulay. Tatlong bilog na pulang prutas ang nakasabit ng patayo sa ibabaw ng berdeng sanga na iyon. Isang malaking halaga ng mana ang patuloy na bumubulwak mula sa tila lumang puno ng kahoy, direktang pumapasok sa mga pulang prutas. Habang sumilip sa puno, nakasimangot si Kyle dahil nagsasayaw ang mga sanga ng puno na naglalaro ng mga maliliit na bato. Gayun din, mayroong isang malaking kitikot-takot na mukha sa gitna ng puno ng kahoy. Matapos sundan ang pinakamalaking golden cross mark na naruroon sa mapa, lumitaw si Kyle sa lugar na ito ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng isang nakakatakot na mukhang buhay na puno. Nang makita ang mga pulang prutas na nakasabit sa ibabaw ng berdeng sanga ng puno, 100% sigurado si Kyle na ang punong ito ang nabanggit sa mapa bilang pinakamalaking gintong cross na marka. Seryosong tono na nagsalita si Bia na nakaupo sa puno sa likod niya.
Iso ano ang eroplano? Tumingin ulit si Kyle sa puno at mas lalong lumalim ang pagsimangot niya. Ang puno ay buhay at nakikita ang napakalaking hitsura nito, sa palagay mo kaya natin itong talunin o agawin ang mga bunga mula rito. Nagmamadaling umiling si Bia. Walang paraan na magagawa natin. Dahil kaya kung lumipad, sinubukan ko sanang mamulot ng mga prutas ngunit dahil napakaraming sanga at buhay pa, kaya wala akong magawa. Habang nag-uusap sina Bia at Kyle ay biglang nagsalita ang malaking puno sa iritadong paraan. Nang magsalita ang puno, ang dalawang walang laman na mata nito ay kurbadang parang buwan at ang butas na nasa gitna ng puno ay gumagalaw pataas at pababa. Anak, hanggang kailan mo ako titigan? Narinig ni Kyle ang malakas na cranky voice at napaatras siya sa takot. Nanlaki din si Bia nang marinig ang boses ng puno. Huminto sa paggalaw ang mga sanga ng puno na naglalaro ng mga maliliit na bato ng diretsyong tumitig kay Kyle ang hangkag na mga mata. Matapos tingnan si Kyle, biglang bumaantong hininga ang mukha ng kahoy na kahoy at muli ay lumabas sa bibig nito ang isang mainit na boses. Bakit ang hina mo? Ang huling dalawang tao na dumating bago ka ay mas mahina kaysa sa iyo. Huling beses na ang mga dumating ay napakahina din, tumigil ba ang mundo sa paggawa ng henyo pagkatapos umalis ng master? At saka, paano nakaligtas sa sahig na ito ang mahihinang langgam na katulad mo? Umalangaw-ngaw ang punong cranky voice sa buong paligid, nagsalita ito at nagbato ng maraming tanong kay Kyle na gulat na nakatingin sa puno. Sa loob ng 1 minuto, bumalik si Kyle sa kanyang katinoan at tumayo habang nakatingin sa puno ng may pag-iingat. Matapos huminga ng malalim ay lumapit si Kyle sa puno ng mabagal ang hakbang. Sino ka at bakit nakakapagsalita ka? Tila nawala ng interes ang puno nang marinig ang tanong ni Kyle. Ito ay nakakita ng maraming individual. Pare-pareho silang nagtanong pero hindi nito gustong sagutin ang mga tanong nila. Ho, hindi mahalaga kung sino ako. Bata ngayong natagpuan mo na ako, hindi ka na makakaalis. Hanggang sa matapos mo ang pagsubok ko. Sa sandaling magsalita ang puno tungkol sa pagsubok, isang transparent na manipis na kalasag ang nabuo mula sa manipis na hangin. Agad namang pinalibutan ng shield si Kyle. Nang makita ang kalasag, nanginig ang puso ni Kyle. Nagmamadali siyang nag-ipon ng mana sa paligid ng kanyang kamao at sinuntok ang kalasag ngunit itinapon ng napaatras na puwersa ang kanyang suntok pabalik. Nakita ni Bia ang sitwasyon at agad na lumipad patungo kay Kyle ngunit laking gulat niya nang mahawakan niya ang kalasag na walang kalaban-laban ang kanyang katawan. Tumingin siya kay Kyle at nagmamadaling umupo sa ibabaw ng ulo nito bago nag-aalalang nagsalita. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Kyle sa puno na may seryosong ekspresyon. Ngayon lang may sinabi ang puno tungkol sa isang pagsubok. Ibig sabihin ay hindi sila papatayin nito. Matapos ay lakip si Kyle sa loob ng isang kalasag, magsasalita na sana ang puno nang makita nito ang isang maliit na pulang ibon na nagmamadaling lumilipad patungo kay Kyle. Napatingin ang matandang puno kay Bia na may singkit na mga mata. Nagulat ito. Mukhang nakakuha ng kawili-wiling bagay ang batang ito. Habang nag-iisip ang puno ay seryosong tinignan ito ni Kyle. Anong gusto mo? Nang marinig ang kalmadong boses ni Kyle kahit sa hindi magandang sitwasyon, napangiti ang puno. Ho, mas naiinip ka sa akin. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tatanungin kita ng isang bagtong, kung sumagot ka ng tama bibigyan kita ng isa sa aking mga bunga ngunit kung mali ang iyong sagot ay kukunin ko ang iyong buhay. At saka, kung iniisip mong umalis, kalimutan mo na iyon dahil kapag may nakahanap sa akin, dalawa lang ang pagpipilian ng taong iyon. Una, sagutin mo ako ng tama at sumulong sa susunod na palapag na may gantimpala. Pangalawa, mali ang sagot mo sa akin at mamatay ka sa sahig na ito. Matapos marinig ang mga salita ng puno, nagsimulang pawisan si Kyle. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Huminga ng malalim, tumingin si Kyle sa puno at tumango. Parang wala siyang ibang choice. Lumawak ang ngiti ng puno at hindi na naghintay pa ay nagtanong ito ng bagtong kay Kyle. Kung mayroon ka sa akin, nais mong ibahagi sa akin. Kung ibinahagi mo ako, hindi mo na ako. Ano ako? Narinig ang bagtong na halos madapa si Kyle. Matapos makita ang napakalakas na kapangyarihan ng puno, talagang naghihintay siyang marinig ang isang napakahirap na bagtong ngunit ang bagtong ay medyo madali. Nagbibiro ba ang puno? Tiningnan niya ang punong-puno na mayabang na mukha, medyo naghihinala. Isang sikreto. Nang marinig ang sagot ni Kyle ay nawala ang ngiti sa puno.
Walang sabi-sabi nitong ginalaw ang sanga nito at nawala ang kalasag sa paligid ni Kyle. Matapos mawala ang kalasag, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Kyle. Sa kabilang banda, sinira ng puno ang isang bunga nito na may pag-aatubili na ekspresyon at ibinigay ito kay Kyle. Bakit laging alam ng mga kasing laki ng langgam na ito ang sagot sa aking mga bogtong? Hindi pa ba ito sapat na mahirap? Nang makita ang mga prutas sa kanyang harapan, dali-dali itong sinunggaban ni Kyle na may maliit na ngiti. Tumingin ang puno kay Kyle at masungit na nagsalita. Ngayon, ipapadala kita sa susunod na palapag. Nang marinig ang mga salita ng puno, dali-daling inilagay ni Kyle ang pulang prutas sa loob ng kanyang storage ring at seryosong tumingin sa puno. Maghintay. Ano? Binuhat ni Kyle si Bea mula sa kanyang ulo. Seryoso ang ekspresyon nito nang itinuro nito ang daliri sa kanya. Gusto rin niyang subukan. Halos magmura ang matandang puno ngunit nakita nito ang mga butas sa loob ng sarili nitong mga patakaran. Tiyak na marunong ang batang ito kung paano magsamantala sa iba. Seryoso ang ekspresyon na muling nagsalita ang puno habang diretsyong nakatingin kay Kyle na may singkit na mga mata. Ngunit ang ibon ay hindi makapagsalita. Tumango si Kyle. Tama ka, but she can speak inside my mind, so I will answer on her behalf. Simulan na natin ang susunod na pagsubok. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Kyle, nabigla ang puno. Hindi na nito alam kung ano ang sasabihin. Well, hindi ito labag sa mga patakaran. Sige. Magtatanong pa ako ng isa pang bogtong pero tandaan mo kapag mali ang sagot mo, aagawin ko ang buhay mo. Nang marinig ang mga salita ng puno, nagmamadaling itinama ni Kyle ang matandang puno. Hindi sa akin. Sumasagot siya kaya kapag mali ang sagot niya, kukunin mo ang buhay niya. Biyan na nasa loob ng mga kamay ni Kyle ay blanko ang ekspresyon ng mukha. Fuck! Bakit pakiramdam ko ginagamit ako? Ayokong makibahagi sa paglilitis sa lahat. She flapped her wings frantically, sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ni Kyle. Tumingin si Kyle kay Bea at saka tumingin sa puno. Gusto niyang bilasan mo at sabihin ang bogtong. Napakadali ng unang bogtong, kaya naman confident si Kyle sa sarili. Tumingin ang puno kay Kyle na may ekspresyon na nagsasabing. Sigurado ka ba? Sa isang malakas na ham, ang puno ay nagtanong ng isa pang bogtong. Ano ang may ulo at buntot, ngunit walang katawan? Nang marinig ang tanong ng puno, pinagpawisan si Bea. Hindi ko alam ang sagot. Ano ang dapat kong gawin, mamamatay ako. May magligtas sa akin sa demonyong ito. Umalangaw-ngaw ang malakas niyang boses sa loob ng ulo ni Kyle na tila nauunawaan na tumingin kay Bea at tumango. Sinasabi niya na ang sagot ay barya. Napatingin ang puno kay Kyle na nanlalaki ang mga mata. Tama na naman ang sagot. Naputol ang isa pang bunga ng puno sa sanga nito at nagmamadaling iniabot kay Kyle. Ngayon ay mayroon na lamang itong isang prutas na natitira sa sanga nito. Ngayon, ipapadala kita sa susunod na palapag. Muli, isang matatag na boses ang tumunog at ang punong-puno ay pinigilan ang sarili sa paghampas kay Kyle hanggang sa mamatay. Maghintay. Tumingin ang puno kay Kyle na may deadpan expression. Ano na ngayon? Actually, may tanong ako. Ano? Bueno, kapag nasa susunod na palapag ako maaari ka bang lumitaw doon? Simpleng tanong ni Kyle habang nakatitig sa natitirang prutas na nasa sanga ng puno. Naguguluhang tumingin ang puno kay Kyle. Siyempre, hindi ako pwedeng lumabas sa next floor. Hindi ito ang aking teritoryo. Tumango si Kyle. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang puno at nagmamadaling inilipat ang mga sanga nito. Isang malaking hanay ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Kyle. Tiningnan ni Kyle ang hanay sa ilalim ng kanyang mga paa. Alam niyang sa loob ng ilang segundo ay teleport na siya sa susunod na palapag. Biglang sumili ang isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ang puno ay tumingin kay Kyle na puno ng emosyon. Palam, anak. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ng puno, agad na bumulong si Kyle sa ilalim ng kanyang hininga na instant teleportation. Nawala siya sa kanyang pwesto at nagpakita sa tabi ng huling prutas. Sa loob ng isang segundo ay sinira niya ang prutas bago muling bumulong ng instant teleportation. Agad na lumitaw si Kyle sa lugar kung saan siya orihinal na nakatayo, ang kanyang mga labi ay kurbadong paitaas habang nakatingin sa puno bago siya nawala patungo sa susunod na palapag, sa ilalim ng epekto ng array. Ang puno ay tumingin sa Kyle kumukupas imahe tulala. Makalipas lang ang ilang minuto, naputol ang puno mula sa pagkatulala. Bastos ka!
Huwag na huwag mo na akong hahayaang makita ka kung hindi ay kakainin kita. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay nito, dinaya ang puno. Habang ang puno ay umaapoy sa galit, nakarinig ito ng maliit na kalusko sa likod ng ilang mga palumpong. Tumingin ang puno sa mga palumpong at lumabas ang isang batang individual na may maitim na asul na buhok at itim na mga mata. Si Alec yun. Matapos sundin ang tuldok sa window ng system, sa wakas ay lumitaw siya sa kanyang destinasyon. Napatingin ang puno sa bagong dating at agad na nawala ang inis nitong ekspresyon. Nararamdaman nito ang kapangyarihan ng pinagmulan sa loob ng binatang ito. Bago pa makapagsalita ang puno, seryosong tumingin si Alex sa puno. Bahagya siyang natigilan nang makita ang isang mukha sa puno ng kahoy. Isa pa, tulad ng inilarawan ng system na ito ay isang matandang puno ngunit wala siyang nakitang bunga sa ibabaw ng puno. Nag-aalangan si Alec pero diretso pa rin sa pagsalita sa puno. Nandito ako para sa mga prutas. Napabuntong hininga ang puno habang nakatingin kay Alec. Sandali lang isang rask. I mean may kumuha ng huling prutas na meron ako. Ngayon, aabutin ng 20 taon bago sumibol ang isa pang prutas sa aking sanga. Nanlaki ang mata ni Alec. Kung walang mga bunga, bakit hindi siya ipaalam ng sistema tungkol sa pagkabigo sa misyon? Tapos biglang nagsalita ulit yung puno na nakangiti. Paano kung maghintay ng 20 taon? Maaari mong tanggapin ang aking pagsubok sa oras na iyon at kunin ang isa sa aking mga bunga. Nang marinig ang mga salita ng puno, agad na naunawaan ni Alec kung bakit walang limitasyon sa oras sa misyon at kung bakit hindi ito nabigo kahit na ang puno ay walang bunga. In the future kasi, siguradong may mga prutas sa puno tapos pwedeng kunin ni Alec. Ngunit kailangan ba niyang manatili sa sahig na ito ng 20 taon? Nagmamadaling umiling si Alec. Walang paraan na nanatili siya sa sahig na ito ng 20 taon. Okay lang, I think I should leave. Nagmamadaling tumalikod si Alec. Gusto na niyang tumakas nang biglang may hamarang sa kanyang daraanan. Halos matarante si Alec pero kinabahan siyang tumingin sa puno. Anak, hindi kita mabibigyan ng prutas pero dahil nahanap mo na ako. Ihahatid kita sa susunod na palapag. Nang marinig ang mga salita ng puno, nakahinga ng maluwag si Alec. Hindi siya kidnap ng puno sa susunod na 20 taon. Sa ilalim ng titig ni Alec ang puno ay gumawa ng isa pang hanay at ipinadala siya sa susunod na palapag. Pagkaalis ni Alec ay tumingin sa langit ang puno na may seryosong ekspresyon. May nangyari ba, bakit ang hindi kilalang kapangyarihan ay nasangkot sa mga mortal? Sa sobrang sakit ng ulo, sumulpot si Kyle sa ikatlong palapag. Nahihilo siya dahil sa biglaang teleportation. Gayun din, ginamit niya ang 85% ng kanyang mana para lang gamitin ang skill na instant teleportation, ng 2 beses. Kaya naman mas mabuting gamitin niya lang ang skill na ito kapag kinakailangan. Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang ulo, biglang bumagsak ang kanyang mga paa sa loob ng lupa. Nang inig si Kyle nang maramdaman ang bahagyang basa sa paligid ng kanyang mga paa at binti. Nagmamadali siyang tumingin sa ibaba. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay napuno ng basang lupa. Nasa loob pa rin siya ng kagubatan ngunit sa halip na damo ay maputik ang lupa. Isa pa, ang malalaking nagtataasang puno sa paligid niya ay walang mga berdeng dahon. Ang lahat ng mga dahon ay orange o dilaw, na nagbibigay ng kakaibang nakakabagabag na pakiramdam. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.